Ito mga boss, papakita ko sa inyo kung paano ako mag low feed. O ganito lang. Rektahang banatan ng low feed to mga bossing ha. O to, makapal tong buhok niya. Ilo-low feed natin. So stylean lang no. Ganun lang. Tapos, tirahin agad natin ng zero. Naka-close. Zero kagad. Kita yung mga boss. Tirahin ulit natin ng open. Nakapaside. Yung talim. Medyo mahirap ilupit kasi makapal yung buhok. Pero pag mga maninipis na buhok, mas madali lang erekta sa low feed. Yun ang totoo mga bossing. Pero pag mga makakapal, medyo medyo alanganin pa yun no. Pero kaya naman, kahit makapal kaya naman. Rekta agad, zero. Maraming nahihirapan dito sa sa low feed Kasi yung iba naglo-low feed Ang kinakalabasan barbers. Pero ito, papakita ko sa inyo yung yung maganda sa low feed nito. Tsaka rektahan na siya. Freestyle lang no. Grabe ang kapal ng buhok ng client natin. Pero kayang-kayang ilupid to no. Hindi natin susukuan to. Kaya na sabi ko kanina, mas manong ilupid yung yung mga buhok na manipis. Mas madaling irekta. Pag nagrekta kayo ng lupid tapos makapal ang buhok, nako, mahirap mga boss. So ganito, inopen lang natin. Open yung lever nya. Yan, naka-open lever lang yan. Okay. Tinuturo ko sa sa live ng TikTok ko na. Pag nagti-TikTok ako. Tapos isisiri ko siya, pero malayo malayo ang pagitan. Hindi ko agad itututok diyan. Dito ako sa malayo kukuha. Sa malayo ako kukuha ng momentum. Nakita nyo? Kahit sa malayo ako kumukuha ng momentum, may naabot siya Kasi pag tinutok mo doon mismo sa gusto mong kuhaan, pag hinagod mo na yun at lalo na mabilisan ng hagod mo, mukhang alanganin yung bossing. So ayun, pahaguran na lang natin ng 0.5 yun Yun. Tapos ganun pa rin dito. Grabe talaga ang kapal. Kapal talaga ng buhok ng client Siguro pag yung hindi pa ganong sanay sa razor, pag ginamit yung ganitong technique, mag-aalangan kasi sobrang kapal. Pero tayo siyempre gamay na naman natin yung mga gamit natin. Yung mga panggupit natin, gamay na natin. So rekta agad, zero. Naka-close lever. Yun, linis agad. Tira agad ng open. Ganun lang, bossing malinis agad. Kadalasang technique na rektahan yung mga ganito ginagamit sa pag pag maraming customer. Yun, rektahan ng kilos ng mga bossing. Pero mas maganda pag rektahan tapos hindi pilit yung galaw mo. Yung natural lang, mas maganda yun. Mas masarap magtrabaho pag
Parang natural mo lang yung ginagawa. Pag pilit ang galaw mo kasi sa ganun, parang hassle eh. Parang hassle kumilos eh. Parang napipressure ka. Pero kung talagang kilos mo talaga siya, mas maganda. Hindi ka naninibago na. Oh, bawasan lang natin ng konti. Diretso overcome na to mga boss. Yung tira ko. Diretso overcome na to. Diretso tanggal na agad ng mga kalat, no? Oh, ayun lang. Itong tutorial na to mga boss ay para lang to sa mga nagsisimula pa lang o gustong matuto. Gustong matuto maggupit. Pero kung medyo marunong ka naman na, siguro hindi mo na siguro kailangan to. Hindi mo na siguro kailangan yung mga ganitong technique, no? Kung talagang marunong ka na. Kung magaling ka na. Ako kasi hindi pa ako ganong kagalingan. Talagang nag-aaral pa lang din tayo sa mga gupitan, no? Papakita ko yung pagkakaiba ng ng barber sa lupid, no? Kasi yung ibang lupid nga, kagaya nga ng sabi ko, parang magkamuka na sila ng ano eh. Parang nagkakaparehas sila ng gupit ng barber saka sa lupid. So ayun lang, tinira ko ng detailer ko, ng gilid, no, para mas malinis. Yan. Tinira ko siya ng detailer, no. Okay. Siguro sa mga sunod na hagod natin, isang guide na lang ang gagamitin ko siguro para mas malinis pa natin yung gilid niya. Gagamitan ko siya ng ng 0.5. Yun, para mas malinis pa. Grabe mga bossing, ang kapal ano. Ang kapal ng buhok niya, no. Gagamitan natin ng 0.5. Yan lang. Naka na agad siya, naka mid na agad siya, mid lever na agad. Ano gaano mabanggit yung no? Parang hirap banggitin. Pag may kanto, hilain mo lang yung anit niya, no? Para makuha mo yung kanto na hindi mapiktuhan yung ibang ibang area. Walang to mga bossing ha, walang cut-cut to ha. Para makita nyo talaga yung talagang gawa, no. Walang cut kasi yung iba kinakat na pag nakat na, saka naman pupuliduhin na yung gawa. Diba? Ayusin na lahat ng mga mali. Gagawin na. Ito walang cut. Diretsuhang trabaho. Diretsuhang gawa, no? Tapos mamaya tanungin na lang natin yung client kung papabawasan yung taas. Kasi sa harap daw konti lang eh. So pabawasan harap, taas, yung likod. Yun na lang po problemahin natin. Okay na. Ako mga busing, matagal talaga ako maggupit, Medyo hindi ako mabilis. Medyo mabagal tayo maggupit. Pero yung naman na minimake sure natin na maayos yung mga gupitan natin. Kahit medyo mabagal na. So ayitan na natin siya mga boss. Yung taas mo, babawasan? Yung sakto lang po. Kasi pag sobrang siguro Ay, textured lang natin, no? Yung likod ba, i-blue out mo, hindi na? Blue out, yung inaangat mo siyang ganun, hindi, no? inangat. Inaangat mo, i-blue out natin, no? Pero bawasan mo. Oh, sige. Pabawasan naman natin yan. Pero ganda yan, lupit na naka-blue out yung likod, Okay yun. Ganito dapat mga bossing pag lupid, no? Huwag nyong aahitan na makikita yung ahit niya. Dapat i-skin fade mo na lang siya.
no? Para mas malinis. Kasi pag inahit mo siya, parang magmumukha siyang barbers, no? Pag inahit mo siya sa gilid. Isipin nyo lagi pag low feed, kailangan hindi nakaahit yung ano, yung kakantuhan nyo yung ahit. Kailangan i-skin feed nyo na lang pagka low feed nyo. Ayun na mga bossing. Ngayon, ano daw, bawasan daw konti tong harap niya. Sige, bawasan natin. Bawas konti, ano. Konti lang. Okay. Konti lang din dito sa mga gilid kasi naayos naman na natin to, na-overcome na natin kanina. Tapos dito daw sa likod na to, i-blue out niya daw. Pero syempre papabawasan niya pa. At kailangan din natin bawasan ano kasi masyado lang mahaba. Oh. Hindi na naka-blue out yung ayos. Diretso mo lang yung ulo mo. Ayan. Pag nagbo-blue out kayo mga bossing, padiretso yung ulo. Tapos kailangan yung tabas is diretso lang. Dito lang magkukurb sa bandang taas. No? Huwag nyo napapakilaman tong bandang baba niya. Okay. Gaya niya mga bossing. Oh. Diretso nyo lang yan. Yun ay pinaka-pattern nyo. Pinaka-pattern nyo dito mga bossing is yung daliri nyo, no? Kung ano yung taas na ginawa nyo sa una, ganun pa rin hanggang sa dulo, no? Ito yung pattern nyo, yung taas ng ano, yung taas na ginagawa nyo sa daliri, yun ang pinaka-pattern nyo. Kasi kahit saan mo ilapag yan, goods yan. Pangalawang pattern na lang yung pinutol mo, no? Ayun. Maganda na yung kakalabasan yan. Kung blue out lang, tiyan mo. Tapos, i-textured natin konti yung dulo niya. Okay. Dito naman. Ganun lang. Tapos tingnan natin mga bossing. O, di ba? Sabi ko sa inyo eh, pag ginalaw nyo kasi itong baba, hindi na makikita yung pagka, ano niya, no? Pagka blue out niya. Tingnan mo yung mga itsura niya. O, okay. Tapos, i-textured natin tong taas niya. Medyo makunat yung buhok ng client natin. Medyo makunat ah. Nagbababad ka ata sa ano ah. Medyo makunat ah. May wax ba to? Wala? Ay, meron rin. Ay, mayroon. Kaya pala ang kunat ano. Parang hirap suklayin. Ayun. Sabi ng client kanina is huwag masyadong iklian. So tamang-tama lang talaga yung ano no. Yung gawa nating ano, textured lang. Diretso bawas na rin yung pagka-textured niya. Ay, ang delikot ko na naman ha. Mga color nito. Kayo naiipit dyan. Oh, ganun lang kasimple mga bossing. Pagpagan natin ng pulbo. Tingnan natin yung lupid natin kung may bubuga ba, ano? Oh, ito na yung pinaka-lupid natin mga boss, no? Yung dinaan natin sa riktahang gupitan lang, no? Not bad, ano? Yan. Lupid natin. Oh, ito parang maitim na ano, pero hindi sa buhok, no? Kasi naahit naman natin yan. So, ayun lang mga boss, kung may mga request kayo, sabihin nyo lang. Gagawa natin ng tutorial. Puro rektahan lang tayo dito para mas mabilis, mas mapabilis pa yung mga gupitan nyo. So, yun lang mga boss.